My channel, this is Nib TV again. So ngayon guys, meron akong i-share sa inyo na simple idea kung paano mag-test ng mga MOSFET. Nung last video ko, last time, pinakita ko paano mag-test ng MOSFET gamit ang ating mga multimeter or mga tester natin. Ngayon guys, share ko ulit sa inyo yun. Pero ngayon medyo simple na lang natin kasi yung mga ibang mga ginagawang mga MOSFET tester masyadong komplikado, marami mga components na kailangan mo pang i-assemble sa isang maliit na board. Etong share ko sa inyo kakaunti lang ating gagamitin na mga pyesa. Okay, bago tayo mag-umpisa, isa muna maikling intro. Natin bali kailangan natin ng bulb 12 volts, tapos siyempre ating MOSFET. Ayan, meron tayong ayan, IRF 9540N. So ito ay tinatawag na P-channel MOSFET. Ito naman isa is RIFZ44N. Ito naman yung N-channel MOSFET. So, nung last time wala akong P-channel, N-channel lang na testing natin. So, ngayon subukan natin sa P-channel. At kakailangan din natin bukod dito sa bulb, mga jumper wire. Ito isa. Okay. Tapos, itim na lang gamitin natin para mas ma-distinguish natin yung negative kapag itim. Okay, wala pala akong itim, so okay na tong yellow. Ayan. Tapos kakailangan natin guys ng ganito para dito natin ipapasok yung terminal ng MOSFET. Ganyan. Since dalawang terminal naman ang kakailangan natin, kaya dalawang butas lang yung inano ko. Galing yan dito guys. Yan, ito may tatlong tinapyas ko lang. Yan, dito hiniwa ko lang siya dyan. Yan, nakaganyan yan hiniwa ko lang. Kasi hindi naman natin kailangan tatlo, dalawa lang. Okay. Ngayon, kung wala kayong ganito, ito guys, galing to sa mga sa mga connector to ng mga lumang desktop computer. Kung wala kayong ganito, pwede kayong gumamit ng ganito. Ayan, kasi may butas din. Pwede nyo isuksok dyan. Pero ito na lang gagamitin ko. So, ang gagawin natin is kakailangan din natin ng siyempre power supply natin. Pwede tayong mag-supply ng kahit na below 12, alam mo, mga 8, 9, 7, 6, 5 volts, pinakamababa, pwede na mapapailaw to. Kasi dadaan naman siya ng MOSFET, medyo ma-amplify siya ng konti. Tapos, kasi ang MOSFET will act as a switch. So, itong parang switch natin para dumaloy ang ating current para mapailaw ito. Okay? So, ang gagawin natin muna is kailangan natin i-prepare yung aking power supply. Ito, ilagay ko lang muna sa 5 volts lang. Pwedeng 6 volts, 7 volts, 8 volts, pwedeng 12 volts mismo. Pero 5 volts lang gagamitin. Para hindi masyado nakakasilaw yung ilaw ng bombilya. Okay? Kasi maliwanag to pag umilaw to At least mapakita lang natin kahit na medyo dim siya. At least makita lang natin na ano sa natin pila. So una natin gagawin guys, dalawa tong wire nito, no? Pag nakaharap sa iyo ang MOSFET, ano ba yung meaning, yung nakikita mo yung number nakaharap sa iyo ganyan, no? Hindi nakatalikod. Okay, so ayan, dalawang MOSFET.
N channel tsaka P channel. Ito yung J44N, ito yung N channel, ito yung P channel. So unahin muna natin yung N channel. Okay. So ang gagamitin natin sa terminal nito guys is yung, nga pala by the way, ito nga pala yung gate sa gitna, drain, tapos source yung uli. Gagamitin natin is drain and source. So ipasok lang natin yan guys dito. Yan, medyo ibuka lang natin itong, yan yung kanyang gate. So drain and source, yan ang ipasok natin. Yan, hiwalay lang natin yung gate. Yan. Tapos itong wire na to, bali ito yung para sa source, ito naman yung para sa drain. So first step, yung negative supply ng ating power supply, ayan guys, ang power supply natin yan, nasa 5 volts, 5.12 volts. Okay, yung negative supply, yan ang i-clip natin sa ating source. Ito guys, tandaan nyo, source, gate, drain, source. Okay, dito natin lagay sa source. Okay, and then sa ating bulb, ito yung positive, yung may wire na positive terminal, at ito naman yung negative sa ganitong klaseng bulb. Okay, so itong gagawin natin, ito yung ating connector sa ating negative terminal. So i-clip na natin sa dyan guys. Yan, para meron tayong positive wire, meron tayong negative wire. Okay, so ang gagawin natin, itong wire na to na nakakonect sa ating drain, yan, dyan natin i-connect yung ating ating negative terminal sa bulb. Ito, negative terminal ng bulb, dyan natin i-connect yan sa ating drain. Tandaan nyo guys, gate, drain, source. So drain yan. So yan, so may wire ng ating MOSFET. Tapos ang gagawin natin, ito iiwan lang natin to guys, walang wire ito. So ang remaining na lang natin na hindi pa nalalagyan ng connection is itong ating positive terminal natin bulb. So ang gagawin natin, kukonect natin yung positive ng ating power source or kuha natin input. Okay, so clip natin sa dyan. Okay, so yan, milaw siya, di ba? Tapos tuloy-tuloy lang guys yung ilaw niyan, kasi yan guys ay nagla-latch, kasi switch nga siya eh. Tapos pag na-trigger yung gate niya, ano siya, mag-allow siya ng current ng yung drain to source para okay, ulitin natin. The only way to shut this off is to either tanggalin natin yung positive source or itong negative source. Okay, ulitin natin. Yan, tanggalin natin yung negative source. Okay, so yan ang two ways of gamit ang power source pag disconnect para ma-off. Ngayon titingnan natin to. Yan ang IRFJ44N. Okay, so ngayon i-connect natin ulit ito. Ayan. Yan, ibig sabihin naka-off na siya, offset. So ibig sabihin naka-offset yung ating MOSFET. So hindi siya iilaw guys. Iilaw na siya guys kapag mag-inject tayo ng power sa gate, or i-ano natin yung gate, lalagyan natin siya ng iti-trigger natin para ma-open yung line between drain and source. So since hindi siya umiilaw, pwede natin guys i-touch yung positive natin dito sa ating gate para umilaw siya. Ayan, itatouch lang natin. Ayan. Ayan.
Di ba, umilaw siya guys. Same thing, hindi rin siya mag-off hanggat hindi natin siya tinatanggalan ng source dito sa positive o sa negative. Okay. Another of switching it off is parang isi-short natin ito. Parang yung ginagawa natin sa multimeter natin para ma-off state siya. Si-short natin. So, ang gagawin natin, hawak tayo dito sa negative, supply ito. Negative, tapos hawakan din natin to yung gate. Ayun, okay. Tapos, sabay ang bitaw. So, para ma-off state siya. Kasi pag isa lang ang binatawan natin, ma-on pa rin siya. Okay, on natin ulit ha. Ayan, on. Okay, hawakan ko to. Off. Tapos pag binitawan ko halimbawa, ito, pero hawak ko yung gate, iilaw pa rin siya. Okay, off. Pag binitawan ko naman yung gate at hawak ko pa nun yung negative source, yan, wala na siya, di ba? Okay, ulitin natin. On. Okay. Off. On. Hawak tayo sa negative. Off. Okay. Tapos, hawak dito. Bitaw sa gate. Off na siya. Tapos bitaw. Off na. Off state na yan. Tapos, isa nga palang reminder, pag nagte-test kayo, wag niyo masyadong tatagalan kasi wala tayong heatsink eh. Siguro naman alam na natin na ang MOSFET ay umiinit yan, kaya nga may butas yan dyan para sa kakabit sa heatsink. So pag nagtetest tayo ng MOSFET ng ganito ang setup, wag natin masyadong patagalin. Pag umilaw na siya at na-prove na natin na okay siya, tapos na-off siya, good na yun. Okay, so wala tayong heatsink, so wag natin patagalin. At saka ito is another way of testing lang naman pag wala kang multimeter. Yan, kaya umiilaw sa guys kasi na-touch ko yung positive niya. Okay, so para ma-off siya uli, hawakan uli yung kanyang gate, touch ako rito sa negative. Okay, bitaw. Okay, so this is sa N channel. Ngayon, paano malalaman kung N tsaka P channel? Ganito lang guys ang pagkakaiba nila. Ayan, pag natatats mo sa may ilaw siya, di ba? Okay, so ayan, hawak dito. Okay. Ayan. Ayan. Okay. So, ang pagkakaiba, ito N channel to, no? Yung P channel naman, ito. Ayan. Ano ba yung kanina? IRF 9540N. So, P channel to. Tinignan ko ya guys sa kanyang datasheet. Yung kuha nito, yung kanyang details nito is P channel siya. Ito N channel. Sa P channel, ganun din, dalawang terminal lang din ang ating gagamitin. So ito yung gate, drain and source. Okay, so ganyan lang siya. Tapos ang iba kasi yung mga tester na nakita ko sa online din, meron pa sila yung mga capacitor, may resistor, tapos may switch pang yung tax switch. Ito wala na, ito lang kailangan natin. Tapos doon hiwalay pa yung circuit. Yung nakita ko, hiwalay circuit ng N channel tsaka P channel. So bali dalawang setup gagamitin kasi dalawa rin switch kasi magkaiba kasi yung P channel sa N channel sa setup nila. Kailangan babaliktad mo pa yung polarity ng yung ilaw tsaka polarity din ng nila doon ng mga source powers. Ito, wala tayong binago sa power source, yan pa rin ang positive, tapos dito pa rin negative. Ang babagoy lang, ito lang pagkakaiba. Halimbawa, ito P channel to, no? Yan. Pag sinaksak natin sa dyan, iilaw na kagad siya kahit hindi pa natin tinitrigger.
Yan ang pagkakaiba ng N channel sa P channel. Kaya malalaman mo. Kahit di mo tignan kung di mo halimbawa alam kung ano yung kanya, value niya, at wala kang data sheet. Pagsaksak mo pa lang, malalaman mo na kagad. Yan. Ganon din guys, gaya ng sinabi ko kanina, ito din dapat kagamitan nyo rin ito ng heatsink. So kung magbibuild talaga tayo ng gusto nating yung magandang klase, may box pa permanente. Ito pwede itong gamitin, yung para sasaksak lang ganyan. Tapos ito naka-heatsink dapat. So since madali lang naman ang test, hindi na kailangan natin ng heatsink. Okay. Pagkakaiba, ang P channel pag saksak mo pa lang, iilaw agad. Ayan. 'Di ba? Tapos ganoon din ang pag shut off, tanggalin mo yung power sa positive or dito sa negative. Okay. Tapos ayan, pag ginawa natin dito, hindi siya nag-ano, 'di ba? Yung isa N channel, pag gusto natin i-shut off by hand, gagano natin, tapos hawakan natin 'to. Siya hindi, 'di ba? Tapos ito naman gagawin natin kahit sa positive tayo humawak. Hindi rin, 'yan. Yan. Ayan ang pagkakaiba ng P channel at N channel. Okay? O yan, kahit yung humawak ka dyan, hindi. Ang P channel, rekta kagad siya. Tapos, yung N channel kanina, pwede natin siyang i-off by hand. Ito, pag P channel, off lang siya dito. Di-disconnect lang tayo ng ng supply, either negative or positive. Or ito, pwede rin. Okay. Yan. Okay. Pag ito naman disconnect natin, ayan, ganun din sa P channel. Okay, dito sa gate, wala siyang reaction. Kahit ihawak mo sa negative yan, or ihawak mo sa positive, touch mo yung positive, ito, touch mo sa gate, wala. Okay, dito rin wala. So yun ang pagkakaiba, kaya madali mo malalaman kung P channel siya o N channel. Okay, so yun lang guys. Kung nagustuhan niyo itong aking sinyo na simpleng tester para ma-check mo yung ating ang MOSFET, paki-like and share guys, and don't forget to subscribe to my channel Nib TV, and also press the notification bell para ma-update kayo sa mga sunod ko pa mga video. Salamat!